Hello, good morning po sa ating lahat, mga giliw naming mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Kami po ay inyong makakasama dito po sa radyo natin, 101.7. Ngayon po ay Miyerkules. Yes. Anong date na natin ngayon, Brother Tan? Um, 5? February 5. Yan. 4. Ha? 4. 4? Advance ka. Bilis no? Talaga naman. Ang inyo pong lingkod, Brother Serge. At Brother Jonathan. Yan, nung nakarang Miyerkules po ay tayo po ay mayroong naabala po tayo nung Miyerkules. Kaya hindi po tayo nakapaglingkod. May nilakad. May nilakad po. Okay, siyempre batiin muna natin sa control si Sir Robert at saka Yes. si Ma'am. Mean. Yan. Tama? Okay. Thank Natanda mo talaga. Ako hindi ako matandahin talaga sa pangalan. Pero sa mga itsura ay talaga Pero binabati din natin yung ating mga kasama sa labas, yung ating nakita doon sa labas, Opo. mga estudyante, galing sa Occidental Mindoro State College. Nandito sila ngayon. Siguro mag-observe, tama ba? Okay. At Ano siyempre binabati batiin din natin, Brother Tan, si Sir Sir Ricky. Ricky, At wag saka natin si kakalimutan. Ma'am. Ma'am Kenty. Okay. Okay, ngayon po ay kami po ay inyong mga kasama dito po sa radyo natin. Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay magkakaroon ng mga panibagong pag-asa para sa ating buhay. Alam mo, Yes. araw-araw, Brother Tan, ay talagang maraming nangyayari sa buhay natin. Okay. Kaya dapat ay hindi tayo nadadagdagan yung ating pag-asa, Brother Tan. Okay. Kamusta ang iyong pag-asa, Brother Tan? Ay lagi nating pinanghahawakan. Tayo naman lalo na sa tuwing tayo nag-aaral dito, ang sentro talaga ng ating pag-aaral sa banal na kasulatan ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kagaya nung inawit kanina, Na siya'y darating. Hindi may kakakaila na siya ay babalik. Opo. Kaya sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon, nawa po ay masumpungan tayong makakasama. Kung ating babalikan ang banal na kasulatan, Oo. simula nung creation hanggang sa pagdating ni Kristo, napakahabang panahon, pero lahat 'yon ay may mga naunang naisulat na siya ay darating bilang Mesiyas, Mesiyas. tagapagligtas. At sa loob ng mahabang panahon, simula nang umakyat siya, I think more than 2,000 years, Opo. ay ang mga tanda na iniwan ng Panginoon na siya ay babalik ay unti-unting natutupad. Amen. Kaya pagka malapit ng dumating ay dapat ay mayroon tayong ginagawang paghahanda, Brother Tan. Yes. Nagkakaroon tayo ng ating pag-asa sa ating mga puso. Opo. At higit sa lahat, mayroon tayong paghahanda. Kasi may iniwan siyang mga dapat nating gawin Apo. na paghahanda bago siya bumalik. Kasi siya ay naghahanda rin sa mga panahon na ito. Ang sabi niya sa atin, anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay sa sanlibutan ito, ay huwag mabagbag ang ating puso kasi siya ay naghahanda ng ating kalalagyan doon sa langit na bayan. Amen. Kaya kung siya ay naghahanda, Tayo ay maghahanda rin. maghahanda rin tayo. Kasi ayun ang plano ng Panginoon para sa ating lahat na tayo ay makasama. Ayaw Yes. niyang mawagli tayo, Brother Tan. Yes. Kaya sa amin pong mga tagapakinig, ay nawa po'y samahan niyo po kami sa loob lamang ng isang oras. Tuwing Miyerkules po tayo, kami po ay inyong mapapakinggan. At siyempre, nung nakarang Miyerkules, Brother Tan, ay talagang maraming nakikinig sa atin sa palengke, no? Kasi Yes. pagkatapos nung Miyerkules na yon ay hindi nga tayo nakapaglingkod, ay di pumunta ako ng palengke. Abay, napapakinggan yung ating mga ang ating program. Purihin ang Panginoon. Kaya sa mga busy na naghahanap buhay dyan sa palengke, ay kayo po ay aming binabati ng magandang Wednesday. Yes. Okay. So, ngayon po ay bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Mahal naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa buhay at lakas, sa inyo pong patnubay, sa inyo pong pagmamahal sa amin. Mahal naming Diyos, sa umagang ito, amin pong nilalapit sa inyo ang amin pong gagawing pag-aaral. Nawa po, Panginoon, ay inyo po kaming samahan, patnubayan, ingatan, at tulungan kami, Panginoon, na aming maunawaan ito.
At ganun din po ang aming mga tagapakinig, Panginoon, pagpalain sila. Nawa po ang mga butil ng katotohanan ito ay kanila pong may sakabuhayan at mahanda ang kanilang sarili sa inyo pong nalalapit na pagbabalik, Panginoon. Yes, Lord. Kung kami man po, Panginoon, ay nagkulang, nagkasala laban sa inyo, patawad po. At nawa po, Panginoon, sa umagang ito, ibuhos niyo po ang inyo pong pag-iingat at ang pagpapala upang kami po ay makapamuhay ng mabuti, Panginoon, sa inyo. Pagpalain po, Panginoon, ang aming pong mga sponsors, din po ang aming pong mga kaibigan na patuloy pong sumusuporta sa paglilingkod, Panginoon. Nawa po kayo po ang patuloy na manguna sa kanila. Pagpalain din po, Panginoon, ang aming pong mga kaibigan na mayroon pong mga suliranin. Samahan niyo po sila, Panginoon, patnubayan niyo po sila. Yes, Lord. Ipagkalob sa kanila pong mga pangailangan. Higit sa lahat, dakilang Diyos, nawa po'y maranasan namin ang kapayapaan at ang pag-asa na kami po ay inyong kukunin at dadalhin dyan sa langit na bayan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, kamusta naman, Brother Tan, ang iyong Sanlinggo? Parang malayo yata ang napuntahan mo. Ako naman ay sinamahan ko lang yung aking anak kasi first time sa Manila. Walang kaalam-alam sa Manila. So, ating sinamahan. At nag-church kami doon sa... Pasay. Hindi. Kasi kami, sa Taguig kami. Okay. Sa Pabak. Doon ko nakita sa ang mga ating mga kapatid doon sa gitna ng magulong syudad, talagang Central Business District kasi nasa Taguig sila. Ang lapit nila sa Bonifacio Global City. Opo. Pero napakasigla nila sa gawain, mga Amen. kapatid. Amen. At naiko-compare ko yung kasi syempre pagdating namin doon, dinala agad kami ng aking pamangkin doon sa Bonifacio Global City. Iba yung way ng pamumuhay, yung mga pananamit, mga kilos, mga ganun ba. Opo. Pero pagdating nung Saturday, nag-church kami, ay iba rin. Sa gitna ng syudad na iba ang pananamit, iba rin ang way ng pamumuhay, iba rin ang way ng pananalita. Kaya purihin ang Panginoon. Kahit sa gitna ng syudad ay nagiging ilaw ba, mga kapatid. No? Kaya nawa po ay saan man tayo pumunta o lupalop ng mundo ay dapat ay makita sa ating buhay Yes, yung yes. kung ano ang meron tayo, Brother Tan. Kung ano yung Ikinam- impluensya ng Oo. Panginoon, Oo. kung ano yung ugali ng Panginoon, ayun ang makita sana sa atin. Oh, amen, amen. Okay. Kahit saan naman ay may mga mabubuting tao naman. Brother Yes, Tan. yes. Okay, sa umagang ito, mga gilo namin mga tagapakinig, ay bago po tayo magpatuloy ay tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Ako ay aawit sa'yo, O Panginoon, habang mayroon pang pagkakataon.
aawit sa'yo, O Diyos. Pakinggan mo ang pagsamo ko. Ako ay aawit sa'yo, Jesus. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Napakaganda ng awit na yun, Brother Tan. Sabi niya, ako'y aawit sa iyo, Panginoon. Ngayon, bukas, at magpakailan. Sa lahat ng panahon, ibig sabihin, ay maglilingkod. Oo. Gayon din naman tayo. Bagaman, iba-iba ang ating talento na ibinigay ng Panginoon. Pero dapat ang talento na ito ay magamit natin para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung kanyang Kapag- pag-awit ay ito ay palatandaan na kanyang laging pinupuri ang Panginoon. Yes. Kaya ito ay nawa ay ating itong ma-adapt, Brother Tan. Yes. Oo, kasi marami. Sa sobrang kabisihan natin, minsan hindi na tayo nakakalapit sa Panginoon. Yun yung yun yung sabi niya doon sa unang sentence nung kanyang awit. Sabi niya ay maraming mga tao na hindi matunton yung daan patungo ng sa inyo. Panginoon, no? Kaya gagamitin niya yung kanyang talento para maka-impluwensya, para matuntun yung Ng iba. daan. Oo. Ayan, patungo sa ating Panginoon. Okay, kaya sa umagang ito ay nawa po ay samahan nyo kami para matuntun natin yung daan patungo sa ating Panginoon. Amen. Kasi ang Praise ating the Lord. Panginoon ay mayroong pag-asang inihahanda para sa atin. Okay. Kaya sa umagang ito, batiin po natin ang ating pong mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa iba't ibang lugar, Brother Tan, Yes. dyan sa Dagupan, New Dagupan, no? Si batchmate dyan, si Glenn Carriazo. Yan. Okay. Nakikinig yan. No? At ganun po sa iba pang mga kaibigan natin dyan. Siyempre, yung mga ating mga kaibigan sa public market, yung sinasabi mo kanina, Oo. maraming nakikinig, may yung aking kasamahan, Oo, si Brother Brother Bom. At saka yung aking kasamahan, si Marlon Dencio, ating binabati, nakikinig siya ngayon. Amen, amen. At siyempre, ganun din sa ating mga mahal sa buhay, Brother Yes. Tan, na patuloy pong sumusuporta at nakikinig. Ang aking asawa na Oo. naka-leave ngayon, wala sa office, ay alam ko nanonood siya. Oo. Binabati ko siya. At ganun din po sa ating Isjais, no? Yes, malapit na yung Foundation Day. Ba? At bukas ay Seniors Night. Ayan. Ba, Seniors Night, matindi yun. Mga Maaga. naghahanda na. Yes. maaga Kasi sila. parang ang graduation ay March katapusan. Ang graduation na. Nagbalik na sa dati. Kasi ang start ay June na. Dati ay August. So umaabot ng June. Ay nitong nakaraan, June nag-start. So March 30, 31 Oo. ay graduation na. Amen. Sige po, sa umagang ito, ang ating pong pag-aaral ay mayroong magandang pamagat na mga tandang nagbababala. Nagbababala na hindi makakaila. Hindi maikakaila yung mga tanda. Oo. Kasi kung tayo ay kaya mahalaga ulit-ulit naming sinasabi sa ating mga tagapakinig Opo. na tayo ay rooted sa Biblia o grounded. Kaya nga grounded in the Bible. Oo. Kasi doon natin malalaman itong mga tanda na ito. Amen. At nakikita natin sa paligid itong mga tanda na ito. Saan? Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling ang banal na kasulatan. Oo. At saka nararamdaman natin to talaga. Yes. Oo, ramdam ito. Kasi ito ay isa sa mga bagay na ang panahon natin dito sa mundong ito ay talagang walang kasiguruhan. Yes. Yan. Okay. Sa unang talata, Brother Tan, ano bang binabanggit dyan sa Mateo 24:3? Ito yung mga tanda
tungkol sa pagdating ni Jesus na itinanong sa kanya ng mga disipulo. Okay. Kasi nung panahon na nandito sa sanlibutan, ang ating Panginoon, sinasabi niya, ako'y aalis at ako'y babalik din naman. Ihahanda ko lang kayo. O, paghahandaan ko lang kayo ng inyong kalalagyan sa langit. Kaya tinanong, kailan Panginoon? Ito ang sinasabi niya. Sa Matthew 24 verse 3, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad at nagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang mga tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Tinatanong, no? Nung mga Tinanong. panahon na yun, parang bata pa ang mundo, brother Yes, Dan. yes. Bata pa ang mundo, pero tinatanong nila, Tinatanong nila. ano ang palatandaan ng iyong pagbabalik? Yes, hindi pa nakakaalis. Hindi pa nakakalis yun. Kasi pinananabikan nila. At itong mga disipulo na ito, sinisiguro ko po sa inyo, mga ginigilaw ng mga tagapakinig, 100% naghanda po sila sa pagbabalik ng ating Panginoon. Inihanda nila yung kanilang sarili kasi alam nila na babalik ang kanilang Panginoon. Yun, inihanda nila ang kanilang mga sarili. Sila ay mga namatay, Opo. ang kanilang mga labi ay nagaantay sa mapalad na araw ng pagdadating ng ating Panginoon. Kung sa ano nga ngayon, kapag may nililibing, ang pinakamalungkot na lugar ay ang sementeryo. Pero sa pagdating ng ating Panginoon, ang lugar na yan ay ang pinakamasayang lugar kasi reunion yan. Ang lahat ng mga namatay kay Kristo, yung mga nagtiwala kay Kristo at sinunod ang kanyang mga palatuntunan, ay unang mabubuhay at Ganda. makikita nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayun ang maganda, yung una, brother Dan. Yes. Grabe, no? Yung darating ang Panginoon, ikaw mismo makikita mo, hayagan ng iyong dalawang mata ang pagbabalik ng Yes. ating Kaya Panginoon. nga ang sabi ng banal na kasulatan, mapalad yung mga tao. Ibig sabihin, blessed yung mga tao na makalakip doon sa unang pagkabuhay. Amen. Kasi hindi na nila mararanasan pa ang Ikalawang. Ikatlong. ang ikalawang kamatayan o hindi na sila makakaranas ng kamatayan kasi nakalakip sila doon. Ibig sabihin, sila yung mga tao na nagtiwala sa Panginoon. Sapagkat yung ating Panginoon ay daan, no? At ang katotohanan at ang buhay. Yes, brother siya ang Dan. source ng buhay. Yes. Kaya hindi sila natatakot. At tayo din naman ng mga Kristiyano ay hindi rin tayo matatakot kasi alam natin na bubuhayin tayo ng ating Panginoon. Itong mga nagtatanong na ito, ano parang sikreto, sarili na nilang Oo. tinanong ang ating Panginoon. Ano ba talaga? Ayan. Ano ba talaga? Sinabi sa kanya Oo. nila ng Panginoon. Kaya naghanda sila. Sa 12, except Jude, pero may ipinalit kaya Oo. 12 pa rin. Sa 12 na yon, isa lang doon ang namatay namatay na natural death. Lahat sila ay namatay sa pamamagitan ng persecution. Lahat sila sa iba-ibang lugar. Kalimitan sa kanila ay namatay sa Europa dahil sa pangalan ng ating Panginoon, dahil sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At purihin ang Panginoon. Nakarating sa Pilipinas yung kanilang pabalita. At isa sa mga Kristiyanong bansa dito sa Asia ay ang Pilipinas. Only. Only pala. Only. Oo. Pero may mga parte naman, kalimitan, ang Thailand, Buddhist Buddhist. Iba, mga Ang Islam. Indonesia ay Islam. Pero dominado ng mga Kristiyano sa buong mundo, napaabutan ng balita. Dahil sa 12, dahil sa pag-ikot nila, Tama ibinuwis po yun. nila yung kanilang buhay. At ganun din sa mga tumanggap sa ating Panginoon. Yes, yung mga tumanggap. Mga Tumanggap sa Panginoon. Kasi hindi sila hindi sila masaya na sila lang mismo ang makakasama. Si Paul, hindi siya part ng 12. Hindi. Hindi siya part ng 12 si Paul. Pero si apostle Paul, siya, apostle. no? si Paul ay may pinakamaraming kasi bright ito, magaling, matalino kasi lawyer. Pinakamarami siya na talagang inikot niya halos ang buong Europa para Pero si Paul, Brother Tan, ay galing pala sa lahi ni Manase. siya ay Oo.
dito sa atin ngayon, Oo, pagka oo. dual citizen ka, medyo may sinabi ka. Oo. Si Paul ay dual citizen. Ah, siya ay Jewish Mm. at binili niya, sabi niya, nasa sulat, hindi ko alam kung saan Oo. parte. Sabi niya, binili kong mahal ang aking pagkaromano. Mm. Kaya dual citizen siya. Mm. Kaya yan sa ating lahat. At ang tinatanong pa nila dito ng mga disciples ay katapusan ng iyong panahon, Ng panahon. Ibig sabihin yung ang katapusan ng mundong ito ay tinanong niya, kailan mangyayari yung mga bagay na yan, yung katapusan ng panahon. Mm. At sa mamaya papag-usapan Ah. natin ang ano. Ibig sabihin, Brother Tan, ay yung katapusan, particular sila kung ano yung mangyayari Yes, sa huling panahon. sinabi sa kanila ng Panginoon, ako aalis, babalik ako. Pag bumalik ako, yun na, babaguhin ko yung langit, ang lupa, kaya Oo. katapusan na, yung katapusan na ng mundo. Kaya tinatanong nila. Oh, man. Okay. So, mayroong binabanggit dito sa Mateo 24:36. Yes. Ano bang sabi diyan, Brother Tan? Tinanong kasi nila, kailan ba yun, Panginoon? Parang gusto nila Malaman makaprepare kaagad, sila ng mabilisan at alam nila kung kailan darating. Oo. Pero sabi sa Matthew 24 verse 36, Oo. subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, Aba. kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Secret. Secret. Hindi. Pero pero pinahayag niya na darating siya. Darating siya. Oo. Sabi niya, hindi nyo kailangang malaman yung exact date. Oo. Halimbawa, February 14. 14. Ay walang ganon. Yeah. Sabi niya, pero malalaman nyo. Mararamdaman nyo. Kaya, Ako'y. kaya maghanda kayo. Amen. Okay, so paghahanda natin ay hindi sa isang araw lamang ginagawa, Brother Tan. Yes. Kundi habang buhay tayo mga kaibigan at mga tagapakinig, ay unti-unti tayong naghahanda kasi gusto nating yung ating sarili ay matuwid sa harap Siguro ng ating Panginoon. inaano ng Panginoon na kapag alam nila ang date, Oo. ay isa ka na lang sila, mag-aliwaliw mo na Ay sila. ganun talaga yung tao ngayon. Paano ang iniano doon, paano nyo maipapahayag ang mabuting balita kung ganun? Oo. Kaya kailangan ang paglilingkod sa Panginoon ay talagang puspusan para may ano. Kaya Na para natin bang- nadidelay eh. Na para bang walang bukas. Yes, para walang bukas. Oo. Sa totoo lang talagang delay na ang pagbalik ng ating Panginoon kasi ang sabi nung dito rin sa Matthew rin yun sabi niya na hinug na ang mga anihin pero walang mga manggagapas. Ayan. Kaya yung manggagawa ito ay kumakatawan sa mga manggagapas. Yes. Kailangan Urgent. ipamalita na sa buong mundo. Kasi yun ang tanda. Okay. So napakaganda ng ng mga palatandaan, Brother Yes. Tan, no? Ay hindi natin ito kahit yung mga tao sa bundok, sa mga kaibigan nating mga katutubo ay talagang alam din nila Yes. kung anong mga nangyayari sa paligid. Okay. So dito naman sa sa Mateo 24:32-33. Yan ito. Okay. Sabi niya, No. kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Ang ganda. Ang ganda, Brother Tan. Ay halimbawa, kapag tayo nag-uutos tayo, ay alam ng nakikinig kung saan tayo banda, Brother Tan. Pero ang sabi dito ay malapit na nasa mga pintuan na. Ang ginawa niyang example, mahilig sa parable ang ating Panginoon eh. Tayo, siguro doon sa mga kabataan, pero sa ating mga medyo may edad-edad na, kapag umiihip na ang amihan, ibig sabihin, tag-araw na, malapit na ang tag-araw.
kapag ka nagtatalbos na ang mga puno, ibig sabihin talagang malapit na ang tag-araw. At alam natin, alam natin na mag-change na yung yung klima. Kaya doon din natin, sabi niya, pag-aralan ninyo yung puno ng igos. Kapag ka nagtatalbos na siya, ibig sabihin magiging tag-araw na. Ngayon, ang pagdating ng ating Panginoon ay malalaman mo na malapit na, nasa pinto na, kasi naramdaman mo, nakikita mo na yung mga signs na iniwan ng ating Panginoon. Kaya, talagang maghanda tayo. At nakikita daw kasi natin yung mga tanda nagbabala na hindi maikakaila. Yun yung pamagat. Kaya doon sabi sa Lucas 21:36, sabi niya, subalit maging handa kayo sa bawat panahon. Amen. Ganda, no? Nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Napakaganda, no? So wala tayong maidadahilan, Brother Tan, no? Sa Panginoon. Yes. Na tayo ay hindi nakapaghanda. Yes, kasi nalalaman. At itong sinasabi sa Lucas na ito, mga kapatid, mga kaibigan, mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Hindi lahat tayo, kasi sabi niya, iilan ay makakatayo sa harapan ng Panginoon. Ganda. Kapag ka hindi tayo naghanda, nakita na natin yung mga tanda, yung mga signs of the times na malapit na ang Panginoon. At hindi natin inihanda ang ating sarili. Hindi natin, sabi niya, dapat maganda daw tayo sa bawat panahon. Ibig sabihin, walang bakante sa bawat panahon. Ay di 24/7. Sa tuwi-tuwi na, yes. Kasi darating ang Panginoon na parang magnanakaw. Nananalangin magkaroon ng lakas. Amen. Ang ganda, no? So, idadalangin natin. Tayo, hindi natin kayang pabanalin ang ating mga sarili. Kasi, wala tayo. Kung may ininject na kabutihan sa atin ang Panginoon, si Satanas may ininject din sa atin na kasamaan. Tama. Tanging ang ating Panginoon, tanging ang Holy Spirit ang magpapabanal sa bawat isa sa atin. Kaya, ang sabi niya dito, maging handa kayo, nananalangin magkaroon kayo ng lakas. Ganda. Kaya sa tuwi-tuwi na ng ating buhay, bago tayo matulog, pagkagising natin, kahit nasa trabaho tayo, pwede tayong mag-usal ng panalangin. Ilayo mo ako, Panginoon. Makatagal ako sa lahat ng tukso ni Satanas na ibinabato niya sa bawat isa sa atin. Ganda ng formula na binigay ng ating Panginoon. Yes. Sa pag-aaral natin, may mga formula, no? Yes. Pero dito, sa pagbabalik ng ating Panginoon, may tama. May tamang formula para makalakip ka doon, makatayo ka. Kasi wala kang lakas. Pag dumating ang Panginoon, wala kang lakas na makakatayo sa harapan ng Panginoon pag ikaw ay makasalanan. Mayroon din palang mga tao na malakas ang isip, pero yung katawan mahina, hindi makatayo. Yes. Parang no? Pero mabibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, hindi natin kasama ang ating Panginoon. Hindi kagaya ng mga alagad. Pero ang sabi ng Panginoon, aakyat ako sa langit, iiwan ko sa inyo ang banal na espiritu. Kaya may mga ito yung minsan nakukonsensya ako kasi binubulungan ka ng banal na espiritu na ito yung gagawin mo, ito yung tama na gagawin mo. Kaya kapag ka hindi mo alam na tawagan ang banal na espiritu, pero ang katwiran nila, mahina nga ako, Brother Tan. Hindi ko nga kaya. Ayun na ang pinakamaganda sa lahat. Yun ang pinakamabuti sa lahat, na alam mo na ikaw ay mahina. Yes. Kasi kung sasabihin mo sa sarili mo, malakas ako, baka nagkakamali ka. Sabi sa banal na kasulatan, ang nagsasabi na siya ay malakas, siya ay mabubuwal. Kaya ito na, may mga parabola na dapat tayo ay maging isang lapis. Maging isang ballpen. Amen. Na wala tayong kakayanan na sumulat, na tumayo. Liban na lamang kung ibigay natin ang ating mga sarili doon sa hahawak ng lapis at pabayaan natin na isulat niya tayo. Amen. Kapag pinaubayan natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon, Amen. Ibig sabihin, wala tayong kakayanan. Alam natin na wala tayong kakayanan. Ibibigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Ganda. Ang tanging parte natin, ito na yung nakalagay sa Lucas.
idalangin natin lagi. Ganda naman. Panginoon, palakasin mo ako. Gamitin mo ako, Panginoon. Isulat mo ako, Panginoon. Tama yun. Ibig sabihin ay para bang pinipilit mo na ikaw ay mapasama, Brother Tan. Yes. Yun yung paghahanda Paghahanda. na ano natin. Hindi natin kayang magpakabuti. Hindi natin kaya Oo. kasi tanging ang Panginoon ang gagawa nun sa buhay natin. Amen. Kaya ang tamang daan ay ang Panginoon. Yes. Lamang. Panginoong Jesus. Ano lang yun? Amen. Ano siya? I am the way, the, The truth, and the life. Kaya yan mababasa natin sa 14:6 ng John. Yes, sabi niya, walang makakapunta sa Ama, liban dadaan sa akin. Ganda ng Panginoon. Kaya, Kaya nga sa amin pong mga masugid ng mga taga-subaybay at mga taga-pakinig, ipinahiwatig sa atin sa umagang ito na mayroong Panginoon na babalik. At nawa po ay masumpungan natin yung tamang daan, hindi lumang daan. Brother Dan. Oo, may mga may mga lumang daan. Ay doon tayo sa tamang daan. Na ang Yes. tamang daan na ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Amen. Yeah, okay. Praise the Lord. So ang ating oras ay alas 10:36. Ang bilis. Walang bilis-bilis, no? Kaya sa amin pong mga tagapakinig, hold on lang tayo dyan. Kasi ang Panginoon ay mayroong mensahe para sa iyo. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y umaawit ng labis na ligaya pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko'y nasa Panginoon, buong buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko ay hawakan upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi
Brother Tan, antig ako doon sa awit na yon. Yes. Ganda ng awit na yon. Ang sabi doon ay ano, bulaklak man ay malanta, langit lupa ay mapaparam, ngunit ang salita ng ating Panginoon ay hindi magbabago. Yes. Kaya panghawakan natin. Muli, uulitin ko po sa ating lahat. Bilang mga Kristiyano, tayo dito sa Pilipinas ay Christian country. Opo. Kiniklaim natin na tayo ay mga tagasunod ni Kristo, kaya tinatawag tayong Kristiyano. Tama po? At kung tayo ay Kristiyano, dapat kilala natin ng lubusan si Kristo. At hindi natin makilala kailanman si Kristo kapag hindi tayo grounded sa banal na kasulatan. Tama yun. Dapat rooted talaga tayo. Rooted Nakaugat tayo sa banal na kasulatan. Yung umpisa nung awit kanina, sabi niya doon, ay sabi niya, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Yan ay nakatala sa Psalms 119 verse 108. 105. 105 ba? Okay. Ang ganda ba mga giliw namin mga tagapakinig? Kung nais, ang sabi ng awit na yun, nais ko'y ikaw ay sundan. Ang ganda, Brother Tan. Ano kaya ang ating plano, Brother Tan? Ulitin ko po, tayo dito sa Pilipinas ay Kristiyano. Kiniklaim natin na tayo ay mga tagasunod ni Kristo, kaya tayo tinatawag na Kristiyano. Ngayon, kapag ka-Kristiyano tayo, dapat ang ating gagawin ay ang pinaka ano talaga ng pagiging Kristiyano ay umabot tayo doon sa punto na magkaroon tayo ng Christ likeness. Character. O, yung Christ-like character. Amen. Ibig sabihin, kagaya tayo nung ugali ng ating Panginoon. Ano bang ugali ng Panginoon? Ibinigay niya lang naman ang lahat. Lahat, ibinigay niya. Wala siyang itinira. Yun doon sa pagbibigay, example siya sa pagbibigay. Siya ang pinakamagandang ehemplo. Kasi nagbigay siya, wala siyang itinira sa kanya. Kasi buhay niya ang ibinigay niya para tayo magkaroon ng kung yung sa pagbibigay sa mga payo niya, dapat maging mahabagin tayo doon sa needy, doon sa mga nangangailangan. Ang iniwan niya, sabi niya, sa mga may hirap, sa mga, ang pinaka ano niya doon ay nung araw kasi nung panahon ni Kristo, ang talagang pinaka nangangailangan ay yung balo. Yung babaeng bao. Yung sinasabi nilang babaeng bao, yun ay hirap sa buhay yun. Dapat tulungan, ibinili niya yun. Yung mga nasa bilangguan, dapat dalawin. Yung mga damayan. Yung mga hubad, padamitan. Yun yung iniwan niya. Kasi yun yung ugali ni Kristo eh. Most of the time nung kanyang maigsi lang ang ipinamuhay niya sa sanlibutan, nagpagaling siya ng mga may sakit. Amen. At nagawa yun ng kanyang mga alagad kasi kung si Kristo ay bumuhay ng patay, may mga alagad siya na bumuhay ng patay at nagpagaling. Nagpatayo ng mga At kaya rin natin yun ngayon, mga kapatid. Hindi lang talaga physical na mapapaano natin. Kung mayroon naman tayong mga resources, bakit hindi natin tulungan? May mga tao na mga good Samaritan talaga sila. Pumunta sila sa mga hospital. Tinitingnan nila doon yung mga wala talagang pangbayad ng bill sa hospital. Binabayaran nila yun, hindi nila pinapaalam kung sino ang nagbayad. Amen. Kasi yun yung example na iniwan ni Kristo. Amen. Okay. So, ngayon, Brother Tan, ay mayroong binabanggit dito sa Mateo 24:24. Ano ba yan? Sabi po dito, subalit lilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Aba. At magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirap. Abay, matindi. Even the very elect Oo. ay hihilahin. Ganito'y katindi si Satanas. Oo. Kahit yung mga pinili na ng Panginoon, hihilahin niya pa yun. Oo. Hihilahin niya pa yun papunta sa impyerno. Kaya mag-ingat tayo at maghanda tayo, mga kapatid. Kaya ito matindi itong mga bulaang bulaan na pa ang ibig sabihin nito parang totoo. Yes. Kaya pero dapat hindi totoo. nandun tayo, balik tayo doon sa kay David. Oo. Sabi niya, ang salita mo'y
ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas para hindi tayo maligaw. Ano tayo? Lagi tayong nagbubulay-bulay sa banal na kasulatan. Tama po. Hindi ho tayo mapipeke ng pera. Mm. Kasi merong peke na parang totoo talaga. Kung alam natin kung ano ang mga dapat nating gawin para hindi tayo mapeke sa pera. Okay. Sa haplos pa lang ng pera, sa Oo. tingin pa lang ng pera, hindi ho tayo malalansi ni numan kasi alam natin. Ngayon, para hindi tayo maligaw, Oo. dapat ay grounded tayo sa banal na kasulatan. At saka intentional ang ating ginagawa. Yes. Na pag Dapat inaano natin, nag-aaral tayo ng banal na kasulatan. personal, Brother no? Tan. Personal, intentional, Oo. talagang ano natin, sinasadya natin na mag-aral ng banal na kasulatan para hindi gumaling tayo sa Biblia, hindi. Para lalo pa tayong lumapit sa Panginoon at hindi tayo mailigaw ni Satanas. Tama 'yon. Kaya yung salita ng ating Panginoon ay hindi dapat nakadepende doon sa ating mga magulang, Yes. sa mga kapatid, sa mga nasa paligid, sa inyong mga kasama sa pagsamba, sa mga ministro, sa ano, kundi ito ay personal, Brother Tan. Yes. Pero makakatulong 'yon, Tama po 'yon. yung inyong pakikinig Mm. sa kagaya na ganito, Oh. yung inyong pakikinig sa inyong mga magulang, Magulang. sa mga Ministro. ay malaking tulong 'yon. Opo. Pero para hindi ho tayo maligaw, Mm. yung sinasabi ng inyong tatay, Oo. ng inyong mga kapitbahay, ng Ay. inyong ministro, ay bubuksan ninyo sa banal na kasulatan. Para? Sinadya ninyo na pag-aralan Oh. para Malaman kung totoo ba? yes. Paano mo malalaman na may mga fibers ang ang pera Oh. kung hindi mo sasalatin, hahaplusin? Yes. Titingnan. Kaya kailangan para hindi ka Mapikhe. mapeke. Okay. Kasi ang sabi doon, sinasabi ng Bangko Sentral, malalaman ninyo sa paghawak pa lang ninyo may mga fibers ang tunay na pera. So, kung hindi nyo sasalatin, hindi nyo na-experience, ay di mapipeke nga talaga kayo. Tapos syempre, mayroong mga yung pagtiningnan mo yung sa tao at saka sa mga ngayon ay mayroong maaninag ka na mayroon sa loob. Hindi mo makikita ng yon, kailangan medyo i-slide mo ng konti. So, dapat i-experience mo yon Ay, para baka hindi naman ka. ang nakita ay yung halaga. Ayon. Kaya puro puro pakinig ka lang. Oo. Kaya sinabi ni David itong sa Psalms 119 na ito. Oo. Kasi sabi niya, may mga sulat siya sa Psalms din, sabi niya, naliligayahan ako, Panginoon, sa inyong mga salita. Amen. Pinagbubulay-bulayan ko sa tuwi-tuwi na ng aking buhay. Okay. So, ang ating oras, Brother Tan, Yes. ay alas 10:48. Talagang mabilis na. Okay, mga ilang talata na lamang at tayo ay At mayroong binabanggit dito, Brother Tan, sa Mateo 24:6-7. Sabi niya po dito, at makakarinig kayo ng mga digmaan at Aba. mga balibalita ng digmaan. At mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito. Subalit, hindi pa ito ang wakas. Aba. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngayon, itong mga signs na ito, ay narinig natin, ang nito sabi niya, makakarinig kayo ng mga ugong ng digmaan. Ibig sabihin, parang kagaya sa atin, may mga rumors na maggigera ang bansa sa bawat bansa. At mayroong kung tagutom, mayroong tayo na tagutom, lindol, mayroon na pero umpisa pa lamang ito ng katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, sabi niya, ingatan ninyo na huwag kayong mangamba. Huwag kayong matakaw. Mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Kaya sa Revelation, nagpapatuloy ang mga anak ng Diyos, yung grupo ng mga anak ng Diyos, habang nagdidigmaan, nagkakaguluhan. Ito na yung tinatawag nating loud cry. Nagpapatuloy na sumisigaw.
Amen. Makinig kayo sa Panginoon. Makinig kayo. Ipabalita lagi. Kaya lagi nagpapatuloy na ipinababalita ang mabuting balita ng Panginoon. Oo. Bagaman anong nangyayari sa palibot Yeah. ay hindi nangangabahan. Nakakatayo Oo. at ibinababalita ang salita ng ating Panginoon. Kaya kung ito man ay nakikita natin, naririnig natin, pasimula pa lang pala yung Brother Dan. Yes. noon. Aba, ay, gaano kaya katagal to? Okay. So, Malapit na. Na? Nasa pinto na. Ganda naman. Talaga. At the door, sabi niya. Oo. Kaya mayroong kanta na at the door. At Yes. the door. He's even at the door. Okay. So, mayroong binabanggit dito sa Revelation chapter 11 verse 18. Sabi po, Mm. nagalit ang mga bansa, Mm. ngunit dumating ang iyong puot Mm. at ang panahon upang hatulan ang mga patay at upang bigyan ng gantimpala ang iyong mga alipin. Ang mga propeta at ang mga banal Mm. at ang mga natatakot sa iyong pangalan at ang mga hamak at dakila at upang puksain mo ang mga pumuksa sa lupa. Mm. So, ibig sabihin ay talagang naggalit ang mga bansa. Mayroon talagang digmaan. Matinding digmaan. Sa Revelation, mayroong Armageddon. Mm. Yun. Ito'y mga digmaan. Pero ano nga ang sabi sa Revelation, matakot kayo sa Diyos. Mm. Yun yung sigaw ng mga mananampalataya na nagpapatuloy na nangangaral. Siyang gumawa ng langit at ng lupa sapagkat malapit na ang kanyang paghatol. Amen. Okay. So, sa huling talata natin, Brother Tan, ay mayroong binabanggit dito sa Lucas 21:11. Magkaroon ng malakas na lindol Mm. at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kilakilabot Mm. at mga dakilang tanda mula sa langit. Mm. Mga pestilence. Kagaya nung naka-pandemic. Yung pandemic, no? Oo, Maganda yan. ano ba to? Maganda. Nag-lockdown ang buong mundo. Buong Ang mundo. daming namamatay kasi dahil sa sakit. Isa sa mga tanda na malapit nang dumating. Kaya matagal nang naisulat, more than 2,000 years Yes, na naisulat ang mga bagay na ito. Mm. Ay kaya ang sabi niya doon malanta man ang bulaklak, Oh. mawala man ang langit at ang lupa, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Tingnan niyo mga kapatid, more than 2,000 years, Mm. unti-unti nang natutupad. At natupad na yung iba, Iba, mga kapatid. Pero pasimula pa lang. Yes. Pasimula pa lamang yun. Okay, so ang maganda dito ay mayroong binabanggit sa sa Matthew 7:21. Alam mo ba 'yung Brother Tan? Yes, anong sinasabi sa Matthew? 7:21. Hmm? Hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Yes. Kaya mahalaga, mga kapatid, Mm. na para hindi tayo maano doon, hindi tayo kasi may ano bang tawag sa atin ngayon 'yan? Yung sa mga sapatos ba na mga peke. Imitation. Imitation. Yun. Oh. May mga imitation para hindi nga tayo malinlang. Kasi nga, kaya tinan mo, hinabilin na ng Panginoon. Hindi ng lahat ng tao na tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. At doon lang siya sa mga genuine talaga. Para hindi tayo maligaw, Mm. ay pagbulayan natin yung kanyang mga salita. Kasi hindi yun nagbabago. Mm. Nananatili yun magpakailanman. Amen. Okay, nawa po ang mga salitang ito ay ating maitanim sa ating mga puso't isipan. Siguro ay bibigyan natin ito ng mga iba pang mga panahon sa susunod na Miyerkules, Brother Tan. Itong Yes, ating magpapatuloy yung pag-aaral. ating Oo. pag-aaral. Kaya mga giliw namin mga tagapakinig, may mga palatandaan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero ang maganda dito, ikaw at ako ay naghahanda. Yes. Lagi nating idalangin sa ating Panginoon. Lalo tigit sa banal na espiritu. Kaya yung dapat pag nanalangin tayo kompleto.
mayroon tayong ang dalangin natin ay May, sa Ama, Anak, adoration, no? at sa banal na Espiritu. Mm. Ngayon sa panahon natin, ang tanging makakatulong at babaguhin ang ating puso ay ang banal na Espiritu. Siya ang ating kasakasama sa tuwi-tuwinan ng ating buhay. Kasi siya, ang sabi ng Panginoon, ako'y aalis, susuguin ko ang banal na Espiritu para sa inyo. Ang banal na Espiritu, siyang magpapabanal sa atin, siyang magbabago ng ating mga buhay. Kapag naramdaman natin na tayo ay tinatawagan ng Panginoon, huwag kang mag-atubili na manalangin, humingi ng tulong sa ating Panginoon. Yes. Upang lalong magkaroon ka ng iba yung kalakasan na sumunod sa ating Panginoon. Nawa po ang mga mensaheng ating napakinggan ngayon at napag-aralan ay ating may tanim upang ito ang may maging gabay natin, maging pagkain natin bilang mga Kristiyano. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, dakila at makapangyarihan po kayo sa lahat. Napakalaking kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso ang aming napag-aralang ito. Na ang inyong mga pangako ay unti-unting natutupad, nakikita namin. At turuan nyo kami, Panginoon, ang aming mga puso na huwag matakot, kundi magkaroon kami ng kaligayahan sa aming mga puso sapagkat nalalaman namin na kayo ay malapit nang bumalik sa sanlibutan ito. Ang aming dalangin, mahal na Diyos, sa patuloy na aming paglalakbay bilang mga Kristiyano sa sanlibutan ito, tulungan nyo kami, Panginoon, mapanagumpayan namin ang lahat ng mga suligin ng kasamaan na binibigay ni Satanas sa bawat isa sa amin. Makatayo kami, Panginoon, anumang bagyo ng buhay ang dumating sa amin. Patuloy kaming manghawak sa inyong mga salita. At salamat sa mga signs na inyong ibinigay, Panginoon. At aming kagalakan sa aming mga puso na makita ito, Panginoon, sapagkat ito ang katibayan na ang aming Panginoon ay malapit nang bumalik. Tulungan kami, Panginoon, na isabuhay namin ang mga salita na aming mga napag-aralan. At patuloy naming gamitin ito, patuloy kaming maglingkod sa inyo, sa aming kapwa, upang maraming mga kaluluwa ang madala sa inyong banal na paanan. Salamat, Panginoon, na kami ay inyong sinamahan sa aming mga pag-aaral. At tulungan kami ng banal na Espiritu na mabago na ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Sa tulong ng banal na Espiritu ay kami ay pabanalin, unti-unting pabanalin, na maging angkop na manirahan dyan sa langit na bayan, sa buhay na walang hanggan. Hanggang sa susunod na Miyerkules, mahal na Diyos, kami ay bigyan ninyo ng magandang kalusugan at makapag-aral uli ng inyong banal na salita. Gayon din naman ang aming mga tagapakinig. Bigyan sila ng magandang kalusugan, mga pagpapala na buhat sa inyo upang magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat na kami ay inyong sasamahang palagi at kakalingain at tutugunin ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Siya'y darating, Jesus muli.